Unang linggo ni Kader sa abroad. Late night call. May bago kaming cabin crew. Kwento ni Kader. Mabait siya. Pinoy din. Tumango si Simon. Lalaki? Oo, sagot ni Kader. Pero walang mali siya. Sagot ni Simon. Isang pantig lang. Pero ramdam. Pagkatapos ng tawag, matagal na nakatitig si Simon sa screen. Hindi siya siloso. Sanay siyang magtiwala. Pero malayo ang kalaban ngayon. Hindi niya makita. Hindi niya mahawakan. Habang tumatagal, mas bihira ang tawag. Pagod si Kader. Overtime si Simon. Minsan sabay silang online. Pero walang nagsasalita. Hanggang isang gabi, hindi na tumawag si Kader. Natulog si Simon ng may kaba. Kinabukasan, tumawag si Simon. Okay ka lang ba? Tanong niya. Oo, sagot ni Kader. Sorry, nakatulog ako. Tumahimik ang paligid. Hindi mo na yata ako hinahanap. Biglang sabi ni Simon. Natigilan si Kader. Hindi totoo yan. Pero ramdam ko sagot ni Simon. Parang may mundo ka na hindi na ako kasama. Huminga ng malalim si Kader. Hindi kita iniwan, sabi niya. Lumayo lang ako para sa pangarap ko. Paano naman ako? Tanong ni Simon mahina. Hindi agad nakasagot si Kader. At iyon ang pinakamasakit. Matapos ang tawag, pag-isa si Kader sa hotel room. Tahimik. Malamig. Napaupo siya sa kama. Hawak ang phone. Akala ko kaya ko. Akala ko sapat na ang pagmamahal. Sa kabilang dulo ng mundo, si Simon ay nakaupo sa sasakyan. Hindi pa umaandar. Pinipigilan niya ang luha. Bago matulog, may pumasok na text si Kader. Hindi kita pinili. Laban sa pangarap ko. Pinili kita kahit kasama ang pangarap ko. Matagal bago nag-reply si Simon. Huwag mo lang akong gawing pahinga. Gawin mo akong tahanan. Napapikit si Kader. May luha. Sa dalawang lalaking parehong matapang. Minsan ang pinakamahirap na laban ay ang manatili kahit malayo. Kader, dinner? Napalingon siya. Si Ethan Reyes, ang co-pilot sa international route. Matangkad. Malinis ang ngiti. May boses na parang sanay magpatawa ng pagod na crew. Libre lang. Dagdag ni Ethan. Mukhang hindi ka pa kumakain Ngumiti si Kader. Pilit na magaan. Okay. Hindi dahil gusto niya, kundi dahil ayaw niyang mag-isa. Welcome sa ating mundo ng Pinoy Boy Love Stories. Mga kwentong puno ng kilig, kirot, sikreto, at tunay na pagmamahal. Dito, bawat kwento ay may buhay. Bawat karakter ay may puso. Bawat eksena, may emosyong tatamang diretso sa'yo. Kung mahilig ka sa mga BL na may halong drama at unexpected twist, nasa tamang lugar ka. Huwag mong kalimutang mag-like kung nagustuhan mo ang kwento. Mag-comment para malaman ko ang iyong reaksyon at ang iyong suggestion. At syempre, mag-subscribe para sa mga susunod na episode at bagong kwento. Huwag niyo rin kalimutang i-click yung notification bell para hindi nyo ma-miss yung mga bagong stories. Tara, simulan na natin ang kwento sa araw na to. Sa Crow Lounge, magkatabi sila. Usapan tungkol sa flight, pamilya, trabaho.
May girlfriend ka? Tanong ni Ethan. Kasual lang. Napailing si Kader. Boyfriend. Sagot niya. Diretso. Hindi nagulat si Ethan. Malayo. Oo, sagot ni Kader. Pulis sa Pilipinas. Tumango si Ethan. Matapang, sabi niya. Pareho kayong dalawa. Ngumiti si Kader. Pero may kurot sa dibdib. Sa Maynila, gabi na. Si Simon ay nasa presinto. Nagbabasa ng report nang may narinig na tawanan sa paligid. Magkasama ang dalawang kasama niyang pulis. May pitpit na pagkain. Bigla niyang naisip si Kader. Kumain na kaya siya? May kasama kaya siya ngayon? Pinagpag niya ang isip. Huwag mong gawin yan. Paalala niya sa sarili. Lumipas ang mga araw. Si Ethan ang madalas na kasama ni Kader. Sa flight briefing, sa hotel lobby, sa mga sandaling walang tawag mula sa Pilipinas. Isang gabi, sabay silang naglakad pa uwi sa hotel. Hindi ka masyadong nagsasalita, sabi ni Ethan. Pagod lang, sagot ni Kader. Huminto si Ethan. Pwede akong makinig, sabi niya, mahinahon. Kung gusto mo lang. Tahimik si Kader. Hindi niya alam kung anong isasagot. Sa elevator, dalawa lang sila. Tahimik. Nang huminto ang elevator, biglang nagsalita si Ethan. Alam mo, kung single ka lang, niligawan na kita. Tumingin kay Kader. Pero, hindi ka na. At nirespeto ko yun. Napatingin si Kader sa kanya. Mukha nang may pasasalamat. Salamat, sabi niya. At doon, malinaw na sa kanya. May mga taong lalapit. Pero ikaw ang pipili kung sino ang papasukin. Sa kanilang video call, sinabi ni Kader ang totoo kay Simon. May co-pilot akong madalas nakasama. Kwento niya. Hindi dahil may nangyari, kundi dahil ayokong magsinungaling sa'yo. Tahimik lang si Simon. Okay lang, sagot niya. Pero mabigat. Hindi siya okay, sabi ni Kader. Sabihin mo. Huminga si Simon. Natatakot lang ako, amin niya. Na mas madaling mahalin ang taong laging nariyan. Hindi napigilang tumulo ng luha ni Kader. Ako pa rin naman, sabi niya. Ako pa rin naman ang pipili, diba? Hindi sila nag-away. Hindi rin sila naging perpekto. Pero bago matapos ang tawag, sinabi ni Simon, huwag kang magpipigil dahil sa akin. At sagot ni Kader, hindi ako nagpipigil. Dahil pinipili lang kita. Sa hotel room, mag-isa si Kader. Tinignan niya ang phone. Larawan nila ni Simon sa balkonahe. Umiti siya. Ang tukso ay dumadaan. Pero ang pagmamahal, pinipili yan araw-araw.
3 araw ang lumipas. Walang tawag. Walang video call. Isang maikling, ingat ka lang ang message tuwing umaga. Si Kader ay nasa airport lounge. Nakaupo mag-isa. Hawak ang kape na hindi niya iniinom. Tahimik si Simon. Hindi galit. Pero mas nakakatakot yun. Sa Maynila, nasa loob ng sasakyan si Simon. Nakapark sa ilalim ng ilaw ng poste. May hawak siyang phone. 3 beses niya itong binuksan. 3 beses niya ring isinara. Kung tatawag ba ako sa kanya, magiging storbo ba ako? O kung hindi, kailangan ko bang lumayo? Hindi niya alam kung alin ang mas masakit. Sa hotel room, pumagsak si Kader sa kama. Pagod sa flight, pagod sa ngiti, pagod sa pagiging matatag. Tumunog ang phone niya. Simon is calling. Tumitig siya sa screen. Hindi niya agad sinagot. Nang sa wakas, huminga siya ng malalim. Hello? Patulog ka na ba? Tanong ni Simon. Hindi pa, sagot ni Kader. Pagod lang. Biglang tumahimik ang dalawa. Kader, sabi ni Simon. Marahan. Masaya ka ba? Natigilan si Kader. Masaya ako sa trabaho. Sagot niya. Hindi yun. Hindi yun yung tanong ko. Sabi ni Simon. May luha sa mata ni Kader. Hindi ko alam. Sagot niya sa wakas. Pagod na pagod lang ako. Sa lahat. Huminga si Simon. Ako rin. Amin niya. Matagal ang katahimikan. Pagkatapos, sinabi ni Simon, baka kailangan muna nating huminto. Parang huminto ang mundo. Huminto? Paano? Tanong ni Kader. Nanginginig. Hindi hiwalay. Mabilis na nilinaw ni Simon. Hindi rin para tapusin yung relasyon natin. Pahinga lang. Dagdag niya. Para malaman natin kung bakit tayo nagsimula. Napapikit si Kader. Masakit iyon. Pero alam niyang hindi mali. Gaano naman katagal? Tanong ni Kader. Hindi ko alam, sagot ni Simon. Hanggat hindi na tayo nangangapa. Muling tumahimik ang kanilang paligid. Hindi kita iiwan, sabi ni Kader. Kahit ganito. Hindi rin kita iiwanan, sagot ni Simon. Pagkatapos ng tawag, umiyak si Kader ng tahimik. Walang sigaw, walang sisihan. Sa kabilang dulo ng mundo, si Simon ay nakaupo sa kama. Hawak ang medalya ng serbisyo. Hindi ka mahina. Pulong niya sa sarili. Pagod ka lang.
Sa kalangitan, ang eroplano ni Kader ay lumipad. Sa lupa, ang sasakyan ni Simon ay umandar. Magkaibang direksyon, pero parehong may dalang pagmamahal na hindi sumuko. Kahit pa nagpahinga muna. Unang umaga ng pahinga. Walang mensahe. Walang tawag. Walang notifikasyon na hinihintay. Si Kader ay nakaupo sa gilid ng kama. Nakatingin sa phone na tahimik. Hindi agad naramdaman ng sakit. Mas parang may nawawalang ritmo ng araw. Sa cockpit, tahimik. Routine check, standard procedure. Pero may kakaibang pakiramdam. Walang gustong i-message pagkatapos ng landing. Ganito pala kapag sarili mo lang ang kasama mo. Nasa isip ni Kader. At sa unang pagkakataon, hindi siya tumakas sa lungkot. Hinayaan niya. Sa Maynila, maagang nagising si Simon. Nagluto siya ng agahan para sa sarili. Isang bagay na bihira niyang gawin. Tahimik ang bahay. Walang taong aalalahanin kung kumain na. Nang magwalis siya ng sahig, napangiti siya sa sarili. Marunong pala akong magpahinga, isip niya. Si Kader ay nagsimulang mag-jogging tuwing hapon sa hotel grounds. Hindi para magpakalunod sa pagod, kundi para maramdaman ang katawan niya. Si Simon naman ay nagbakasyon ng 2 araw. Pinisita si mama niya. Ang tiyahing nagpalaki sa kanya. "Kumusta ka, iho?" tanong ng matanda. "Ito, ma. Buhay pa," sagot ni Simon. Ngumingiti. Hindi niya sinabi ang lahat. Hindi pa. Isang gabi, nagsulat si Kader. Hindi message sa cellphone. Hindi rin email. Isang liham sa notebook. "Hindi kita hinahanap. Para puna ng kakulangan. Hinahanap kita dahil ikaw ang pinili ko." Hindi niya yun ipinadala. Tinupi niya ito at itinago. Sa presinto, may batang nawala. Si Simon ang tumulong sa paghahanap. Nang makita niya ang bata, umiiyak, ngunit ligtas. Napaluhod siya sa ginhawa. "Ito ako," paalala niya sa sarili. "Hindi lang ako kasintahan. Tao rin ako." Isang linggo ang lumipas. Habang nag-aayos si Kader ng bag, may pumasok na message. Mula kay Simon. "Okay ka lang ba?" Isang tanong. Walang pangako. Matagal bago nag-reply si Kader. Reply ni Kader. "Oo. Natututo akong huminga." May ilang segundo bago nag-reply si Simon. "Masaya akong marinig yan." Pero wala nang sumunod. Pero sapat na para sa dalawa. Sa 2 lalaking minsang sabay humarap sa kamatayan. Ngayon, sabay nilang hinarap ang katahimikan. Hindi para maghiwalay ng tuluyan, kundi para bumalik na mas buo.
Umaga sa ibang bansa. Si Kader ay nasa hotel lobby. Nagkakape mag-isa nang tumunog ang phone. Wala kay Simon. Kumusta ang panahon dyan? Napangiti si Kader. Hindi miss kita. Hindi, bakit hindi ka tumawag? Isang normal na tanong. Agad naman nireplyan ni Kader. Malamig, pero maaraw. May sumunod agad na message mula kay Simon. Ingat sa landing. Isang pangungusap lang. Pero parang may kumot sa dibdib. Araw-araw may isang mensahe. Hindi pareho ang oras. Hindi rin palaging mahaba. Minsan larawan ng ulap. Minsan emoji lang. Walang inaasahan. Walang singil. At doon unti-unting bumabalik ang ginhawa. Isang gabi, nag-video call sila. Hindi dahil napag-usapan, kundi kusang loob nilang tumawag sa isa't isa. Nagulat silang dalawa nang sabay silang nag-online. Pwede ba? Tanong ni Simon. Pwede, sagot ni Kader. Tahimik sa una. Hindi kita tinawagan noon, sabi ni Kader. Diretso. Kasi natatakot akong baka sumabog. Tumango si Simon. Ako rin, sagot niya. Nasanay akong ayusin ang problema sa aksyon, hindi sa salita. Nagkatinginan sila. Walang sisihan. Miss kita. Biglang sabi ni Simon. Huminto ang oras. Ngumiti si Kader. May luha sa mata. Miss din kita, sagot niya. Pero hindi na ako takot mag-isa. Napangiti si Simon. Ako rin, sabi niya. Mas kaya ko na. Hindi tayo babalik agad, sabi ni Kader. Oo, sagot ni Simon. Dahan-dahan lang. Hindi dahil kulang ang pagmamahal, dagdag ni Kader, kundi dahil ayaw nating masaktan. Tumango si Simon. Mas pipiliin kong maghintay kaysa magmadali. Sa pagtatapos ng tawag, walang I love you. Pero bago mag-off si Simon, sinabi niya, masaya akong nakilala kang muli. Napangiti si Kader. Ako rin, sagot niya. Sa parehong oras, si Kader ay nakatingin sa langit mula sa bintana ng hotel. Si Simon ay nakatingin sa buwan mula sa rooftop ng presinto. Magkaibang lugar, parehong puso. Hindi pa sila buo bilang dalawa, pero handa na silang muling maglakad papalapit. Bandang 2:00 ng madaling araw, tahimik ang hotel room ni Kader nang tumunog ang phone. Flight rotation adjusted. 48 hours layover sa Manila. Napatayo siya. Manila. Hindi niya agad inisip si Simon. Hindi muna. Huminga siya ng malalim. Huwag kang umasa. Paalala niya sa sarili. Huwag kang magmadali. Pero bago pa man siya nakapag-isip, nakatype na ang daliri niya. Message mula kay Kader. Uuwi ako. Saglit lang. Sa presinto, nasa night shift si Simon. Nang makita niya ang mensahe, tumigil ang kamay niya sa papel. Uuwi.
Hindi pwede ba kitang makita? Hindi, miss kita. Kundi, isang pahayag lang. Reply ni Simon. Okay. Isang salita. Pero may kaba. Palapag na ang eroplano. Amoy ng Pilipinas. Init ng hangin. Ingat na hakbang. Hindi sumundo si Simon. Hindi sila nag-usap tungkol doon. Hindi pa. Gabi na nang kumatok si Kader sa pinto ng kondo. Hindi siya nagdala ng bag. Isang maliit na backpack lang. Pagbukas ng pinto, nandun si Simon. Payat ng konti, mas tahimik ang mata. Nagkatinginan sila. Walang nagsalita hanggang si Kader ang unang lumapit. Hindi yakap agad. Hinawakan lang niya ang braso ni Simon. Parang nagpapaalam sa espasyo. Tumango si Simon. At saka, niyakap niya si Kader. Mahigpit, matagal. Hindi para maghabol, kundi para bumalik. Akala ko, masasanay na ako. Bulong ni Simon. Sumagot si Kader. May luha rin. Akala ko, ako rin. Naghiwalay sila ng bahagya. Noo sa noo. Hindi sila naghalikan. Hindi pa. Sapat na ang yakap. Nagkape sila sa kusina. Nag-usap tungkol sa trabaho, sa pagod, sa maliit na bagay. Walang tanong kung ano na tayo. Nang maghating gabi, nandito lang ako, sabi ni Kader. Kung okay lang sa'yo. Tumango si Simon. Dito ka lang, sagot niya. Sa sofa, magkatabi sila. Hindi magkadikit. Hindi rin magkalayo. Sa bintana ang ilaw ng lungsod. Sa pagitan nila, hindi na distansya, kundi pagkakataon. Sahil papawi, mundo ko'y tahimik. Hanggang sa gabi nakita ka sa ilaw ng lungsod. Uniform